Yun nga ho, dito pa rin tayo sa pinalaglagan. Ha? Naglalaglagan na ang mga tao dyan sa paligid ng administrasyon, lalo pa yung campaign manager ng Alyansa na binubuking na ang mga ikinilos ng mababang kapulungan sa liderato ni Martin Romualdez. Ayan ho ha. Pwede na natin magigit yung pangalan niya kasi talagang binabanggit dito ang pangalan niya. Ayan. So, inuna nyo pa daw kasi ang pag-impeach kay Sara Duterte. Ayan tuloy, na 0 vote kayo sa Mindanao. Ayan. At isa pa itong interview ni Toby Chanco tungkol doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ayan ho. Sabi niya, masyado nyong pinupuntirya ang mga Duterte. Ayan ang naging backlash. Pakinggan natin guys ha. May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague talagang namroblema na tayo, no? Talagang naubos na 'yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi was beyond our control, no? Pwede namang hindi impeach noon eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So, ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So, it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung... Eto pa, lubos-lubosin na natin. Total, kumanta na itong si Toby Chanco. Eto pa ang sinabi niya kung bakit naging 0 vote sila dyan sa Mindanao. Kung anong dahilan. Pasok, Toby. Toby. Parang Toby. Charot. Pasok, Toby. Ayan, ha? At nako, ewan ko sa inyo dyan. Inuna nyo pa yung impeachment. Kaya pala, yung ibang kongresista, atat na umpisahan na noong pag-file nila dyan sa Senado ng kanilang impeachment case laban kay Sara Duterte. Nagmamadali sila na parang kala mo last day on earth na nila. Parang nasisisi ho yata yung mga campaign manager. Kayo, isa na. Kong, anong nangyari sa Mindanao na 0 vote sa ilang... lalo na sa BARMM. Okay, unang-una, alam naman natin kung ano yung nangyari doon sa Mindanao, no? This all started noong nag-file ng impeachment, no? Alam nyo, bago pa lang simula ang surveys, ang eleksyon, nagpapasurvey na kami, di ba? So natatrack talaga namin yung Mindanao. And as soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pumirma, tingin ko hindi dapat tinuloy. Pinakita ko na sa amin lahat na nagsosolidify yung Mindanao. Kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon, na iba yung pagpili nila ng kandidato doon. Ang pagpili nila ng kandidato doon ay kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. So nagsolidify yung Mindanao. Noon pa lang nakita na. Self-inflicted yun eh. Hindi dapat nangyari yun eh. Diba? Okay. Pwede pa hindi i-file yung impeachment. Bakit ba pinilit-pilit yung impeachment na sinabi ko naman sa kanila, wala naman mangyayari dyan dahil June 2 pa yan tatalakayin ng Senate. So ganun nga yung nangyari, di ba? Pero pinilit nila yung impeachment. So bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sinong naninisi nito sa akin. Di yung mga gumawa ng impeachment, di ba? Para meron silang... hindi sila naman ang masisi. So doon nagsimula yan. Okay. In fact, if you will notice, alam ko naman na may problema sa Mindanao eh. Wala namang dahilan, bumalik pa kami sa Mindanao eh. Alam naman namin hindi na kami makakakuha ng boto doon. Ang tao doon, kung sino ang no to impeachment, yun ang iboboto nila. So hindi na ho nakaikot ang rally ng alyansa sa Mindanao? Dahil tanggap nyo ng talo, ganon? Isang beses lang. Hindi, ang ginawang hakbang doon is for the candidates to campaign by themselves. So para makasingit-singit yung mga kandidato, ang in-advise namin sa kandidato, pumunta na lang kayo doon. Huwag na tayo ang buo na pumunta doon as alyansa kasi iba yung tingin nila doon. So ganun ang strategy.
So aminado kami na may problema. Ang question, sino ba ang gumawa ng problemang yun? Sino ang nagsimula ng problemang yun? Di ba, we try to address the problem, pero yung pinagsimula ng problema, hindi naman ang galing sa amin. Okay. At kung na sila ilang beses, huwag niyong gawin yan. So saan ba talaga nagsimula yung problema, di ba? So ang gumagawa ng mga kwentong ito, yung mga hindi nila masagot, bakit ba nila tinuloy yung impeachment? Okay. Congressman, yung pong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, isa rin po ba ito sa mga salik kung bakit... Malaking hamon sa kanila yon. Kung bakit talagang nilaglag, kumbaga, ng Mindanao yung mga kandidato ng alyansa? Yes, admittedly, no? But the reason why I cannot comment doon sa pag-aresto, number one, hindi ko alam yung circumstansya sa likod nun. Okay? Hindi katulad ng impeachment. Ito pwedeng maiwasan eh. Yung pag-aresto, hindi ko masasagot sa inyo kung may paraan bang maiwasan yon. Kasi international. Pero yung impeachment, alam ko po kung ano nangyari dyan. Ano yun eh, hindi naman talaga dapat nag-impeachment. Diba? Isipin mo huling araw namin sa Congress, mag-i-impeach ka. Bakit? Bakit? Anong hinahanap mong gulo? Tapos sasabihin nila, tanungin mo sila, ano bang reason bakit tinuloy yung impeachment? Nag-interview naman kayo ng mga pumima sa impeachment. Ano sinasabi nila? Napilitan sila, di ba? Ibig sabihin yung impeachment ba ay talagang kailangan? Talaga bang may clamor? Wala namang clamor dun eh. Ano bang ginawa na dun sa impeachment? Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami pumima sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So, ibig sabihin, may clamor ba yun? Kusang loob ba yun? So, bakit ginawa nila? Isisisi nila sa ibang tao. So, ganun pala yun. Kaya sila napilitan pumirma kasi iipitin daw ang budget nila ayon kay Toby Tiangco. Maipitan pang nangyayari sa lagay na yan, ha? Ayan tuloy, sa kakaipit ninyo, natalo kayo. Ayan. Natalo tuloy mga... Ay, nako. Parang pera nyo yung pinamimigay dyan, ha? Parang kala mo to mga to, yung dumudukot sa bulsa nila, yung pera nilang sarili, no? Ang susyupal ng mga fes. Ayan, 0 vote. Kaya naglalaglagan ito sila ngayon, no, diyan sa nangyaring impact nung push nila sa impeachment ni VP Sara. Plus dumagdag talaga itong si Pangulong Duterte na dinampot nila kasi ang buong akala kasi nila kapag napalayo nila sa Pilipinas si Pangulong Duterte, hihina ang mga supporters at lahat mapupunta sa kanila. Ano kayo, siniswerte? O di, nag-backlash, bumalik sa inyo. Sampal ng 10 beses sa mga fest ninyo. Ayan, ha? So, tinan mo, sino-sino ba yung mga bidabidado sa may Quadcom dati? O, di ba? O, sana kayo ngayon? O, di ba nalaglag kayo? Yan ang ganti ng mga butante. Nakanta na kayo dyan sa mababang kapulungan kung bakit ninyo minamadali ang pasa ng impeachment case ni Sara Duterte dahil iipitin yung mga budget ninyo. O, ayan. So, ang lagay pala ito, pera-pera. Hindi maganda. So, yun nga ho, ang reason kung bakit pumirma sila, ito mga ibang individual dyan sa mababang kapulungan ng mga kongresista ay dahil nga according sa campaign manager ng alyansa ng administrasyon, iipitin ang budget nila. So, parang kala mo yung pera lang ng sarili ba? Akala mo yung ano ba, yung dudukot lang sa bulsa nila at sarili nilang pera papamigay. Di ba kayo nahihiya? Pera ng sambayanan niyang pinamimigay ng speaker dyan, no? Kakaloka kayo.